Let's pray. Father, we want to thank you, Lord, once again for this time, opportunity that you are giving us, Lord, to listen and receive your word. Lord, give us the understanding, the wisdom, that all your words will be implanted in our hearts. Yes. And help us to act on it, Lord. Tulungan na kami para gawin namin, Panginoon, ang aming mapapakinggan. Salamat po, O Diyos, pagpalain mo ang bawat isa. I-bless mo ang bawat isa, Panginoon, habang kami po ay makinig sa iyong salita sa hapon ito. Gamitin mo ako bilang instrumento mo, Panginoon. And control my lips, O God. And whatever I'm going to share, Lord, your wisdom. I pray for your wisdom in your knowledge, Lord. Father, thank you in Jesus' name. Amen. Sa balit, papapanan na eh. Oh, yeah. Okay, praise God. Ang topic natin ngayon is the value of the remaining time. It's about time. Alam natin na may kasabihan na time is gold. Time is gold. Ibig sabihin, napatag yung oras. Mahal ang oras. May value ang oras. Kaya, bakit kailangan natin na i-value ang oras? Okay? So, why is it that time we need to, time is, why is time be treated with importance? Bakit kailangan natin na i-value ang oras? Bakit kailangan na i-treat natin ang oras na napaka-importante? Hallelujah. Unang-una, of course, I would like us to read in Mark chapter 13, verse 28. Basahin na natin ang Mark chapter 13, verse 28. Sabi niya dito, "Now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near." We need to learn daw sa fig tree. As soon as the twigs get tender and its leaves come out, medyo ag-sprout na, ag-saringit. Tama ba yan? Ayan. Oh, sabi niya, you know that summer is near. Ayan. Kaya, ganun din, ang makita natin na kung ano po yung binigkas ng Panginoon na mga signs for His coming. Kaya, alam natin, nakikita natin, example, yung mga wars, rumors of wars, makita natin kahit sa Pilipinas, talagang dumakas si Tiyempo. Ayan? Mga earthquakes. Kailan yung last month? Dire-diretso. Ilang araw lang, earthquake. Tapos Luzon, Visayas, Mindanao. Ang earthquake. And all this, at iba pa. Mga signs. So, makita natin that kung darating mo at kung makita natin ang mga signs na yan,
alam at alam natin, mas lalong mapapadali at napapadali ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya kailangan na i-value natin ang oras at bigyan natin ng importansya. At isa pa, palagi kong sinasabi ay, death is uncertain. Tayong mga nilalang, lalong-lalo na tayong mga Kristiyano, yan sana ang isang nagmo-motivate sa atin na mas lalong lumapit tayo, mas lalo tayong magiging masigasig sa ating paglilingkod because death is uncertain. Kanina lang kanina lang, nag-ano tayo ng jail kanina. I just received a text na sa akin niya na yung isang brother daw namin, isang kuya namin, ayan, inirush nila sa hospital, nandun na sa hospital, naka-oxygen. Yung kapatid ko na isa, ay siya pala ang may aling sa kamamatay nung last, So, ganun ang buhay. Kaya, kailangan na bigyan natin ng importansya ang buhay, ang oras, dahil hindi natin alam. It is uncertain. Time is uncertain and definite. Kaya kailangan bigyan natin ang importansya at ito po ay walang kasiguraduhan, walang yung sitwasyon natin sa mundong ito, talagang uncertain lahat. Kaya sabi sa salita ng ating Panginoon, be on your guard or be alert. Be alert. Be on your guard. Ibig sabihin, kailangan na talagang gising na gising tayo, alerto tayo. Because time is uncertain. In James chapter 4, verse 13, sabi niya dito, listen, now listen, you who say, now, you who say, today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. Verse 14. Why? Sabi niya dito, why do you not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Time is like a mist. Kanina, time is uncertain. Ngayon, time is like a mist. It can be vanished. Kaya, ayan, time is an opportunity. Kaya kung may pagkakataon tayo, sige lang. This is a reminder to each and everyone. Time is an opportunity. So dati pagkakataon tayo nag-service, sige. Nakaroon day off tayo. Huwag natin sayangin ang pagkakataon. Katrabaho kayo, amo yun, tunod day off yun. I-grab yung opportunity na panagserbigan ni Abuyus. Grab natin na opportunity. Anda yung yung verse na try, yung verse 13. Balik mo nga sa verse 13. Sabi niya, you who say today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Oy, tikag-agaw, ti pa nagserbi ko kwarta.
Yes, ang kalaban ng paglilingkod sa Panginoon, pera. Bakit? Ayan, part-time na lang. Yung iba, imbis na magsimba, part-time na lang. Ayan. Pero ito, now listen, you will say tomorrow, or we will go this or that city, spend a year, carry on business, and make money. Ibig sabihin, i-grab natin because we don't know. Hantay mo ako na, pa-share tayo natin, expect tayo nga akan ang gimo. Yan. Tayo kita pa-share. Karo na bayag tayo tumukong, awan pa nakikita tayo ng park. Wala naman makikita, importante makita niya langit. Hallelujah. Kaya, huwag natin na hayaan na masayang yung pagkakataon natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Okay. Another is, time has a season. Sabi niya doon, our life can be changed in a moment. Alam niyo, time is a season. Our life can be changed in a moment. Ay sumali. Palagi kong sinasabi, ini-example ang aling ko, yung kapatid ko. Ayan, nag-change ang sitwasyon nila. Noong umuwi siya sa Pilipinas, ayan, outreach doon. Pero noong nagkasakit na siya, wala na, ibawal pa ng mga doktor na makilahok sa maraming tao because sensitibo, because she is having chemo. Yeah? So nga, awanan, haanan nga makagimong because yung sitwasyon niya. She is just doing or joining online because of her situation. So nga dakal nga comfort na lang ni kanya. It is a great comfort to her na bago nagkaganon, at least she did her best na nagkipag-part ng trabaho niya ako. So nagpaypay so. We are so strong today, but we don't know what will happen. That's why, totoo itong our life can be changed in a moment. Kaya doon sa Ecclesiastes chapter 3, basahin nga natin. Verse 3, chapter 1 to verse 1 to 8. There is a time for everything, and a season for every activity under heavens. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to uproot. Dati time na. Time di pa nakayanak. Dati tiyempo di pa nakatay. At tiyempo di pa nagmula. At damat di tiyempo di pa nagpawag di mula. Next. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. Next. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to care and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. There is a time for everything. That's why this is the time for us to really give our best and serve the Lord while there is an opportunity. Yan. Ababalang di tiyempo, ito na about di daga. Hindi mayag dito in Hong Kong, 2003.
Itatangkat ni. 2025 mo, dandani mo nga 2026. Parang kailan lang ng anniversary natin. Mag-a-anniversary na tayo. Oh, kailan ka lang pumunta dito, malapit ka ng Monday. Yes. Napakadali ang paglipas ng panahon. But remember, this is also a season of salvation. Now is a season of favor. Habang may pagkakataon, huwag natin palalampasin. Nung tayo kumating yan, reward tayo. Remember, antay mo mataginayon dito Ramon de Baga. Antay mo mataginayon dito Hong Kong. Napigsa tayo, isumada tayo pa lang dito Hong Kong. Nung tayo doon nga napigsa, sigurado na tayo doon sa Pilipinas. Nadatay ito sa Pilipinas, baka awan, tayo nga maka-outreach tumatlaan. At karo, siguro ministry tayo ito nung bumabakang tayo at kakaralan na yan. Yung kas anong pa, mumakit ka di siya nga, depreciate yan. Yung mind mo sa pati, ikaralan mo kat malipatan mo ka sa kumpanas. Maging santo ba yun? Abay, ako mo, kaya po, alamot yan sa saganang na ibagang, abay nga ka na nalipatan. Every time, Mapigsa tayo pala, right? Walang lakas pa tayo, pero dumarating sa panahon ng may ganon. May ganon. At sinasabi natin, nire-ready natin. Pero mamaya, ano pala yung gusto mo, ano? Tapos mo, hinahanap mo ang eyeglass mo, nasa ulo mo pala. Kaya, habang malakas tayo, sige, gawin natin ang paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Okay, what shall we do then with the remaining time? Hindi marutaramin tayo ngay. Iti na ito nga naupudi nga laaldaw. Panagdiag tayo. Wano panagpudi nga laaldaw. Kakabsat. And Romans chapter 13 verse 11. Kaya ito man nabasahan tayo diyan. And Romans chapter 13 verse 11 sabi niya, understanding the present time, the hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer than when we first believed. Yeah. The hour has already come for you to wake up. So, anong gawin natin? Wake up from slumber. Medyo makaturturog tayo. Ringan tayo, tibagbagi tayo. Amen? Ringan tayo, tibagbagi tayo. Makaturturog tayo, tipanagserbi. Ringan tayo, tibagbagi tayo. May Tagalog ba ito? Sa online, mayroon. Kaya yan, kung natutulog na tayo, it's time for us to wake up. Hindi yung kagaya nung bagong-bago tayo na maglingkod sa Panginoon, in love tayo, in love tayo. Kung pwede pa, lahat ng servisyo, lahat ng prayer, lahat ng outreach, i-attend natin. Yeah? Because we are so excited. Because we are so in love. Tapos nalagit ang kasawang tunog, no bagong kasalda. Oh, koy da. Well, tono, no more flowers. Awa na. Makita man, nung unan yung isa. So, diyan ko na nakikibin na sweet na pala. Nung unan niya babae, agap-apadan.
magpagnala ka nung kalsada ka nagkibkibin dahil sweet na pa lang. Una ka nung dito yung babae, ada apa na din siya yan. Sigurado. Ay, tuan. Kayo ang nga asawa na ni Makamo. Hallelujah. Wow. So nga, wala na kung minsan na, yan, kat di siya intimate. Ganon din. Kung nai-inlove tayo sa Panginoon, lahat ng gusto natin, nagagawin para sa Kanya. Pero kung nanlalamig na, wala na, medyo lumalayo na. Kaya ibalik natin yan. Kung minsan, alam niyo ang attitude ng tulog. Kaya sabi nga, wake up from your slumber. Ang attitude ng tulog, walang pakialam. Diba? Once natulog na yung tao, walang pakialam sa mga nangyayari. Walang pakialam. Lalo-lalo na aging tutulog. Aging tutulog dahil ay kalkaro, manan. Uray no dadenggan na. Kaya hantay mo man na aging tutulog. Hantay mo matulog pa nagserbi. Hantay mo na aging tutulog di pa nagserbi. Kaya ignoran tayo lagi timang mangyari. Okay, number 2 is serve God while we can and while there is an opportunity. Yan, serve God. Yan. In John chapter 9 verse 4, anong sabi dyan? John chapter 9 verse 4. As long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. As long as it is day, habang opportunity, habang nalawag, habang ada pagkakataon, habang makakita ka pa yan, habang mananalawag pa ito panagkita. We must do the works of Him. Uray pa iti literal. Uray pa iti literal. Amo yun, once nga, at dati nangyari ti matang hanggang nga makakita ng dark, it's hard to move. Uray pa yung nakasipsip na dun, it's hard to work no nasip na. So nga, habang nalawag pa, spiritual hindi pa nagkita. Then, work. Serve God. While there is an opportunity. So nga nagiti pangsaysayan ti oras naman ka nagbabawi lang to. I tell you, they are just do it complacence. They are just doing it just for granted. Serving it just for granted. Awan di pa nang ipapati. So nga, masapol nga ipapati tayo, panagserbi tayo kay Diyos. Hantay nga, grab siya opportunity, kasi mabasan, karanan. Ang nagsubig siya opportunity. Opportunity will never come back again. Manmanong lang siguro. Ayan. Serve God while we can and while there is an opportunity. Amen? Amen. Amen. Bumakit tayo. Mabakit tayo. Okay ka niya yung mabumbing pa lang ng dakaningan. Ang uray da kayo mabumbing atay. Sino ti makaamu ayan mo at atibiyag ni mo no at atibiyag mo. Ano yan? Sino kaya ti makaamu?
Adun to pa iti babakag ado ti ubing nga imon una. Matay. Iso nga nung maminsang kadadag iti mother kuna, iti fathers na sangit na kuna nga syakla kuman ti umon kuna. Di ba? Kaysa na kayo maubing kunada. So nga hanyong ipalpalangwad ka po ito kung hindi kayo kuna yung di ba ka ubing nga pay. Patay ka tanan ko na nga ay mabati ka at ubing ka. Naman na ko na. Pinigyan pa bakit isula pa itibumol ko na. Haan mo? Kahit kumano kasi niya. Ako na tayo, na kayo, mababakit, at sagana kayo, na kayo tumulong na. Haan mo, ano lang dati yung ubing na, tayo maamutin yan. Okay, and number 3. Number 3 is, be devoted to God. Yeah? Masapol nga, devoted tayo kaniya mo Diyos. Masapol nga, committed tayo kaniya mo Diyos. Yeah? Nahatiramidan tayo. Parang ito'y nga mauding ang aldaw. That is what we will do. Be devoted to God. Let us devote ourselves to Him. And sa lahat ng aspeto ng paglilingkod. In Psalm chapter 55, Psalm chapter 55, verse 16 to 17, sabi niya dito, sabi ni psalmist dito, as for me, I call to God, and the Lord saves me. Next verse. Evening, morning, and noon, I cry out in distress, and He hears my voice. Ayan. Evening. Kapay na imod muna. Evening. Santo morning, santo noon. Ay nga tanga kasakit. So na, ayan. Yung devotion tayo kaniya ang Diyos. Rabii, agsama, uray pa iti alda. Antay ko mga mong uma, maray dayaw niya ang Diyos ta. Every day, inong tayo ka. Awan ti rason dagiti Kristiyano. Yeah? Awan ti rason dagiti makunangan na mati. Praise the Lord ta. Itatangawid kat manuti in my church kaputi man ti panagdingdingig dating page tayo. Dapo iti page tayo kat nakaumay na dito. And we praise God for that. Talagang nabirukan ta. Weekdays ti man ti di-off na iti nagduma. So mabirukan dati ayan ti at ti weekdays na pag-imungan. Amo yun o Kristiyano ka, talaga nga birukom lang tayo yung presensya ni Apo Diyos. Birukom lang tayo. So every time nga day off ka, awanti mo na nga panunod mo. Yung simbaan. Di ba? Kasi dyan na talaga ti panunod mo. Manuman ti Kristiyano or ti pag-aamok, awan ti Kristiyano nga, ti tunay yung tunay na Kristiyano, ang pag-day off dahil panunutan na, di balay na. Panunutan na nga niya, dayaw ko ni Apo Diyos. Tapos dyan, manmano siguro, diya Kristiyano nga, ay, anak mga tagpas siya. Yung oray, panunutan na din dyan, maising-singit lang na, diya balay ti Apo, I tell you. Tunuhan ka nga naman, diya balay ti Apo, na ayan ti presensya ni Apo Diyos. Awan na, pasti di mo at babawi ka mutlaan. Why? Because you have wasted your time. Invest mo na ka-invest ka, awan. Nasayang jay, tiyempo. So na, kita tayo ngayon, na devotion tayo. Gani Apo Diyos. Nagkaroon, yung karkarod, yung nagkarkararan tayo. Ay, masapol na, masapol nga riingan tayo.
Jay prayer life tayo. Yeah. Amo yun once na jay prayer life mo ti agdry, awan agdry amin. Kung na baybay, ang jay prayer life mo, ay kayat mo nga maturo. Well, kayat mo nga maturo. Yeah. No, talaga nga mandarang ti baging nga agkararag ka. Nung kunang tuno, mayat nga gamin ti kastoy. No, at dalakit ti tayo. Haan mo nga ipanubos. Nga, haan mo nga maritinag yung presensya ti Apo. Sampay na isang denudad ka. Masabong nga itigol ti panagkararag tayo at ma-embrace ka kung maapo ti panagbiyan ko. Siya ngay, ano marignam ti embrace niya ang Diyos kan kakot. Wow, nagmayat ti aldaw mo. Well, aglaladot ka nga bimawon kat aglaladot kang agkararag. Aglaladot ti aldaw mo. Wan ata ang kangan na sibugan. Yeah? Anong kangan na sibugan? Ngam talagang immerse mo ti ko mo ni Apo Diyos. Ay, ti aldaw mo ko ay anya ti makikita mo no anya dagiti mangbangoy mo. Kas damang sarasarapan at nalagang data ti rignam. Why? Because of the presence of God. Amen? Amen. Hallelujah. Check na kami ng tayo. I-devote tayo, tigyan tayo. No, for example, masabol nga ay maamo tayo nga i-budget ti oras tayo. Sabol nga, pasabaan na kang mariling, isapsabang dati tayo nga magkararag. Sabang, ang mga panunutan nga ay nang puyatak kami. Amo yun, di pa nagkararag yun. Iso di dyan, isungay di ti mang supply ijay pigsayo uray mo na puyat kayo. Isu ti mang sustain diya ijay pigsa tayo. So uray no na puyat tayo ay kasla okay lang. Why? Because di jay kurang na pigsa tayo isu ti ano yun di presensya ni Apo Diyos. Amen. So mahayap ito tulugan tayo. Ay, bumawon ka. Ang dalan tayo, tibanin tayo. Nung kaman, I tell you, no naisa na yun, adangay kay balik clock yun, na jay oras nga talaga na magaliin ka, riinanda ka nga riinan ni Apo Diyos. Malakasid lang no, riinda ka ni Apo Diyos, aging tutulog ka pa lang. Tanong mo minsan ko, adalat tadi chay nga, adalat tadi nga rik na tayo, naman minsan tayo, 5 minutes Apo, bulo ko na, tulog. Ang tulong ka ito, awanan na. Naging magpas ka na yan, ijayan. Tulong ka, awanan din tayo mga nagkararag. So nga, kanyang may kasla nasa sanayan, may ulay na niya papapanat. Marilingat na kanya dati na pagkakulinan. So nga, kasyay. Masabol, liingan tayo prayer life. Prayer life tayo. Nagtati ka na yung connection tayo ng mga Diyos. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Okay. So, ano mauma tayo nga agkakararag? Anen. Nung awanting kararag tayo, nung maibusan tayo di kararag tayo, ag-speak in tongues tayo. Ay. Ag-speak in tongues tayo. Ano, jay, kasla di mong kastanti, kararag yung ubing ka naman, apan nagkararag ka, hanang among kararag. Tikas na nalaan ka. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, E, L, M, N, O, P, ko na na. Alright. Irugi naman na. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, E, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kas, jay kanong ibagbagbaga, nakaanong magkararag. Ada kanong tihan nga nakaitur, kung na anak ko, apan nga kas jay nga, di pa nagkararag mo.
Wantahan ko nga among kararag. Ngam amo nga ti angin nga mapurma nga kararag ka. Makumpos. Ijay nga kwa nga kararag manibod EBC. Nalayin mo tayo. At amin mo man nga ibagang nga word mo kat makumpos amang. From ABC to Z, no? Yung mga data yung mature na nga kasjay. Tapnoy di ka sa kata. Speaking tongues tayo. Speaking in tongues. Nung naibuhos na amin kay kararag mo. Yes, speak in tongues. Amen? Yan. Kata, espiritu tayo. Kata, sawang na. Karag na pagayatan ni Apolos. Okay. In conclusion. Conclusion ka na. Kapay alis mo. In Ephesians chapter 5 verse 15. Okay. Sabi niya dito, be very careful then how you live. May aganad kayo nga ron kumano, kas ano kayo nga agbiyak. Karkarong itinay tingalas days. Not as unwise. Ano na di jay, not unwise. Basta Slamaang. kinamaak. But as wise. No di ka, agbiyak kayo ka mga nasiri. Magiging wise kayo sa iyong pamumuhay. Kaya very careful tayo. Next. Making the most of every opportunity. Ayan. Making the most of every opportunity. Because the days are evil. So gamitin natin, gawin natin, habang may opportunity. Because the days are evil. Kagital aldaw, tumakdags. So nga dagito yung mga nangyari. Yan. Ako na ni Bishop Melchor. Medyo okay matbituyan ng Israel. Nakakanda. So diyan ko na ni Bishop. Kastalan. That's biblical. Dato ti, wala na nga peace. Yung maramdaman, pamanan. So nga, uray na ito'y magmangyari nga, ay, tanilo, dumakas ka dyan po. Nagiging worse and worse and worse. Maybe nagiging medyo okay, pero mamaya hindi natin alam. Kahit dito sa Hong Kong. Ang akala natin, okay ba ngayon? Pero hindi natin alam kung ano ang sumunod. Susunod. Yan. Sa Macau, medyo stricto na sila sa Macau. Dahil nakuha na. Nakuha na nung China ang Macau. Yun. So nga crusade nga din dyan. Iparit na. Don't force people. Don't mention Jesus kung kunada kayo dyan. Yung mapay malakdang. Ano nga malakdang? So oray pa'y nagitikon. Oray tarpulin tayo kung awan ti Jesus dyan. Cultural lang. Kunana. Cultural. Kunana lang. Dati street preaching da. Dati street preaching da ng at yada yung text ni Pastor Robert na
And don't, we are monitoring you. Kung natin dyan. Don't force people to follow you. Kung natin dyan. So, hantay mo na amo. Ito'y hongkong, no, ito'y sumarsarunong ang aldaw. So nga, we are encouraged the Sunday group. Yung Sunday group natin, we are encouraging them to do street preaching, do Bible study, kahit sa mga organization. As long na may mag-invite sa kanila, seek it. Because we don't know what will be the next. Kayo nga amo. So nga, dati street preaching dati morning, dati street preaching dati evening. Ganon ang habang may opportunity na i-preach natin ang word ng Panginoon. Kaya ganon ang gagawin natin ngayon. Let us make every opportunity to really serve the Lord. Continue to devote ourselves to Him. Ang tayo may palubos na umay ta nakaupupay. Kung minsan maliknata yung panakabanong, maliknata yung upupay. Dito tibaga. Bakis-slide ka pa panungay. Di ba? Oh. Saan ka din pupunta kung magbakis-slide ka? Kaya, wala tayong ibang pupuntahan. Ang Panginoon. Kaya, para hindi masayang ang pagkakataon, para hindi masayang ang oras natin, ang buhay natin, dito lang unaibiyat tayo. Bumagbakat na ito Aglablabas na itawan. Kung ala kayo mapubing, habang napigsa kayo, ano nga sayangan? Amo yun na ito testimony. Kanayan ko ang testimony na ito. I've given my life in pastoring when I was 18 years old. 18 years old po, na nagpastor. Agyaman na kami ang Diyos. I thank the Lord because until this time, I am already 55 years old. Is still standing serving God. Hantay mo ko na naawan kay time na hantay nga kinmakapoy, wanukwan, nagpanpanunod kami. Adalata. But we praise the Lord because yung salita ng Panginoon na palagi nating pinapag-aralan, doon tayo kumakapit. Kaya nakakatagal tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At alam ninyo, hindi pa. Alam ninyo ngayon, yung time na paglilingkod ko sa Panginoon, nakaraan na time na paglilingkod ko sa Panginoon, yan ang nag-i-encourage sa akin. Yan ang nag-i-encourage sa akin. Sayang naman, naglingkod ka ng ilang taon, tapos sa isang kidlap lang. Sa tiglap. Ano yun? Kidlap? Kidlap? Kidlap. Sa tiglap. Sa isang idlap lang na wala ka sa presensya ng Panginoon, ay sayang naman. Kaya yan ang tutulak. Sige. Tapos ngayon pa na tumanda ka bago ka ay sayang naman yung na-invest mo sa Panginoon. Kaya tama yung kanta na, the longer I serve Him, the sweeter. Ayan. Habang tumatagal sana yung paglilingkod natin sa Panginoon, nagiging sweeter. You know why? Because you know that you are going nearer. Yeah. You are going nearer to the kingdom of God. Ganun. The problem is ganito. Kahit sweeter, pero ang problema, itong katawan na. Tumatanda na. Kaya kahit gusto mong gawin ang isang bagay, limited na yung kalakasan.
So ako na, ay sus, di ba nakakaroon no at 60 ako? Nakakaroon no 65 ton. That's why I am also anticipating pinalagay ka katong ngayon. Senior Dan, yeah? Senior Dan, nandami at nag-senior, sumagsarunungan. Kaya we are praying. We are praying. Ganun. Kaya kailangan na gawin natin ang of course we are hindi lahat tayo ay magpastor. But my point in here is do your best also to serve the Lord. Do your best also to support the word of the Lord. Ganun. Para pagdating ng panahon, di tayo magsisisi. Di tayo magsisisi. At least, we have something na daman ang ibanag ng mabalin tayo na ipalagwad ka ni Ate Diyos. Ipanagsabi tayo. Amen? Kaya ito po ang encouragement ko sa bawat isa sa atin. At ayan, kailangan na turuan natin ang sarili natin na kahit medyo na mapagod, kahit medyo nakakaramdam ka ng masadot ka dyan. But you need to learn to command yourself to serve the Lord. Ibalit na dyan pa nagserdim ti ako ka na masayang ni Jai. Yeah? What you are doing for the kingdom of God is eternal. Always remember that. But the things that we are doing for ourselves, for our family, it will just end up here. But everything that we are doing for the kingdom is eternal. Kaya, magdag kumali dyan, may isang motivation tayo di pag-serve tayo kami. Amen! 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 Ay, kakatwag kadadaling at senior. Amen! Hallelujah! Nanipas ko ni Sister Mercy ko na. Ano gayang taman mo? Kastoy ko. Ay, nakagayang siya. Wala na naman. Nabigsa ako si Pastora. Hallelujah. Praise the Lord. Pigsang ito ni Apo Diyos. Amen. So nga, suday tayo, ikari tayo, ito pa nagservi tayo. Pagay pigsa tayo, nagpalipay ko natin. Amen. Agyaman kami, O Diyos, salamat Panginoon sa salita mo na aming napakinggan sa habong ito. Tunay nga, Panginoon, na importante ang oras. Time is running very fast, Lord. Aming nga masipsiputan, di pa naglabas na kita ang dami. Thank you, God, at panangsursurong ka na kami, na mangipatag ka na ito ang oras. Teach us, Lord, to value the time so that we could continue to do our best in serving the Lord while there is an opportunity, while we are still strong, O God, while there is still time for us, Lord, to do something for you. Help us, Lord, strengthen and empower us, O God, and help us to value the time, value our strength, value our service, O Lord God. Hallelujah. Para yung mga bagay na ito, Panginoon, ay maibibigay namin sa iyo habang kami po ay malakas at may pagkakataon. Salamat po Diyos, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Tulungan mo kami para itong time, Panginoon, na ibigay mo sa amin. Lord, we will spend it, Lord, for you, God, to serve you and to do the things that you want us to do. Father, we bless your name. We glorify you, for you are so wonderful, God. Father, we bless you, Lord, in Jesus' name. Amen. Thank you very much.